Nilabas na po ng FKM Philippines ang pinakabago nilang adventure scooter at tiyak na ito ay inyong magugustuhan dahil talagang napakalupit din ng kanyang body and design. Naka full LED po lahat ng kanyang ilaw, adjustable yung kanyang windshield at ang kagandahan niyan 188cc po ito. Kaya talagang mas malakas ito pong adventure scooter na ito. Ngayon ang tanong, ano pa ba yung mga ibang features na pwede nating malaman at magustuhan dito sa adventure scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang astig din po pala nito pong pinakabagong FKM Core 188. Kaya kung naghahanap po kayo ng adventure scooter na pangmalakasan, ito po yung isa sa mga dapat nyong i-consider. Ito pong kanyang main headlight ay gumagamit po ito ng dual projector lights. Kaya asahan po natin na ito po ay makakapagbigay ng maliwanag na buga ng ilaw, day or night time. At agaw pansin naman po ito pong kanyang daytime running light na parang nagsisilbing kanyang mga kilay. Dito po pala sa gitna, mayroon na po pala itong built-in na dashcam. So pwede nyo na pong i-record yung inyo pong daan o yung inyo pong pupuntahan from point A from your destination. So magkakaroon na po kayo ng copy instant dahil mayroon na rin po yung built-in na memory. At located naman po rito po sa bandang itaas, ito pong kanyang turn signals, LED na rin po yan. At ito pong kanyang side profile, bulky po yung pagkaka-design at attractive yung kanyang dating. Meron naman pong nakalagay rito na FKM na decal at may additional po siya na decals rito na white tapos brown. Nagkaroon ng mga pins dito at nagkaroon din po siya rito ng touch ng carbon finish. Glossy black dito, tapos nagkaroon po siya rito ng rubber pad. Napaka-muscular yung part na to. At ito pong kanyang windshield ay clear color po ito. At ang kagandahan po nito ay adjustable po siya. Manual po. So pwede po natin yang itaas, ibaba. Depende po sa ating riding preparation. Dito po pala sa gilid, meron na po pala itong built-in na USB Type A port. So gagamit na lamang po kayo rito ng USB cable. Ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color. FKM brand din po yan. Mayroon din po itong rubber cover or rubber protection para hindi po mapasukan ng dumi. Ito pong ating telescopic fork kapag tayo po ay nag-trail. At ito pong kanyang wheelie disc ay napaka-forma din ng kanyang dating, no? Kasi nga wheelie disc na po siya, flower design, equipped with 2-pot caliper na black color. Ito naman po ay meron na po itong dual channel ABS. So mayroon na po siya rito sa harapan, mayroon din po doon sa likuran. So isa yan sa kanyang safety features. Para sa akin, napaka-astig ng dating nito pong kanyang cast wheel dahil nga ito po ay gumagamit ng spokes rim set. Ayan o. So stainless steel yung kanyang spokes at yung kanyang rim ay die-cast po siya na gold color. So kapag adventure talaga ang isang scooter o motorcycle, dapat lang talaga na naka-spokes rim set yan. Dahil nga mas maganda po yung kanyang forma at the same time, mas malakas po yung kanyang dating at kaya niya pong i-absorb yung mga malalakas na impact. So yun po yung maganda rito po sa spokes rim set design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, check po natin. Ito po pala ay mayroong sukat na 110 by 80-14. Tubeless na po yan at CST tires po. Ito pong kanyang built-in na gulong rito sa harapan. Naka semi dual purpose pattern tires po yan. Ayan o, CST brand. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang digital meter panel display. Naka fully digital po ito at napakalapad nito pong kanyang meter panel display para po siyang tablet. Since activated naman po ito pong adventure scooter na ito, on po natin para makita natin yung kanyang display. Push lang po natin to, tapos pihitin lang po natin sa dulo. Yan. Antayin lang po natin na mag-on.
Yun po yung kanyang animation, no? FKM, the new breed of motorcycle. Ang makikita po natin dito sa kanyang display, nandito po yung kanyang speedometer, yung kanyang fuel gauge, clock, at yung kanyang mga light indicators dito, yung kanyang battery voltage meter. May nakalagay rito na record dahil nga po pwede mo pong i-record yung inyo pong way or yung inyong daan para makuhaan nyo po ng copy lahat po ng inyong mga pupuntahan. Actually, malaking bagay yan, lalong-lalo na kapag kayo po ay nagmamaneho tapos nagkaroon ng collision, no? Wag naman sana, pero hindi natin masasabi dahil nasa gitna tayo ng daan. Mayroon po tayong proof na maipapakita kung sino ang nagkamali dahil nga mayroon na po siyang camera sa harap at mayroon na po siyang recording. May nakalagay po rito na memory. So mayroon na rin po siyang storage memory pero hindi natin alam kung ilan yung built-in at kung nadadagdagan pa ba o nakakapaglagay ba ng mas malaking storage. For example, 128, 256. Kung yun po ba ay pwedeng lagyan, replaceable o removable. May icon po rito ng ABS dahil nga po naka dual channel ABS po itong Core 188. So yun ang kagandahan po nito. Yung kanyang trip meter at saka yung odo nandirito sa bandang ibaba. At pagdating naman po rito po sa kanyang handlebar, ito po ay naka-naked at silver color naman po siya. Bumagay naman rito po sa glossy black na color nito pong Core 188. Mapunta naman po tayo sa kanyang mga button selectors. Meron po itong high beam and low beam. Ayan o, nag-i-indicate naman po kapag ating pinipindot. High beam, low beam. Silipin natin ng bahagya rito sa harapan. High beam, low beam. Yun o, sabay yung dalawa. Talagang malakas yung buga ng ilaw. Maliwanag. Balik tayo sa kanyang mga button selectors. Nandirito po yung kanyang passing light, of course. High beam, low beam. Turn signal selectors. Nandirito. At yung kanyang horn. Pakinggan natin itong kanyang horn. O, saktong-sakto lang, no? Hindi ka mabibingi. Itong stock niya is okay na din naman. Pero kung gusto nyo ng mas maporma, lalong-lalo na dun sa mga nagbibihis na mga motor, gusto iba-iba yung mga tunog, pwede yung i-customize yan. Dito naman po sa gitna, nandirito naman po yung ating navigation button para naman po rito sa ating meter panel display. Meron po tayo ritong up, down, back, set, and then gumagana kaya itong nandirito. So, i-check po natin. So, pindutin natin yung set. Dito na lang sa malayo para makita nyo yung meter panel display. Set. So, nandyan po lahat ng kanyang mga settings. Meron tayong settings, TCE switch. So, mayroon po pala siyang TCE switch, which is, mayroon po siyang traction control. So, try po nating i-navigate yan. Pindutin lang natin yung set. So, napunta po siya sa settings. Pindutin natin tong move. Napunta siya sa TCS. Pindutin natin yung set as okay. Ayan o. TCS open. TCS close. Oh, ayan. So, pwede po palang i-turn on and off yung kanyang traction control. So, magagamit naman po natin yan pagdating naman po sa mga trail. Kung halimbawa, di ba? Ito na lang po magandang example dyan. Kung halimbawa, ito pong ating Core 188 ay dumaan sa batuhan. Once po kasi na nag-i-skid, ito pong kanyang rear wheel ay hindi po siya magpro-provide ng power. Ang mangyayari, babaon to. Hindi po siya makakaalis. Ganon din po sa buhangin. Kasi pag nag-skid siya, automatic, magbabawas siya ng power. So, hindi siya ngayon mag-move. Babaon siya ngayon sa buhangin. So, kapag ang daan nyo po ay gaya po ng buhangin o mga batuhan, para magkaroon po siya ng power at speed, kailangan nyo pong i-turn off. Yun pong kanyang traction control. Sa baba, mayroon naman po siyang AR navigation. So, pwedeng i-connect sa mobile phones, no? Para makita natin mismo rito yung mapa ng daan. Sa baba naman, eto yung camera, playback, set, record. So, pwede mong i-record bago ka umalis. Tapos, pwede mong i-review dito sa playback. May set dito, tas yung picture, pwede mo ring makita. Sa baba naman, team. So, itong team niya, check natin. Pindutin natin tong set. Ito po yung kanyang okay.
So yung kanyang team is meron po siyang 2 types of team. So team 1, night mode, black color siya para hindi po masakit sa mata. Pag daytime naman po siya, day mode, white color po siya. So ikaw po yung manually na magsiset niyan kung gusto mo. Pero kung gusto mo naman po ng automatic, may sensor naman to. Kapag dun mo siya nilagay, kapag gabi na, didilim. At pag daytime naman, ganyan po siya kaliwanag. So yun po yung mga specs and features na makikita natin dito sa kanyang meter panel display. Habang dito naman po sa kabila, mayroon naman po itong auto stop start system, hazard button, check natin. Meron siyang indicator sa taas. Silipin lang natin ito pong kanyang hazard button. Yun, no? So maganda, no? Visible kasi nga located siya sa itaas. Turn off natin. Meron po palang on and off. Ito pong kanyang headlight. Kapag naka-off po yung headlight, mawawala rin po yung mga LED colors dito po sa kanyang mga button selectors. And then nandito of course yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip. May end bar din po siya rito na alloy, black color. At chrome color naman po ito pong kanyang mga brake levers. Adjustable po siya, oh. Dito sa kabila, adjustable din po siya. At napansin ko lang, mayroon po pala ritong park brake lock, ayan, no? So magagamit naman natin yan kapag downhill, uphill yung parking situation para hindi po dumulas yung gulong rito sa likuran. At pagdating naman po rito po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng smart keyless system. So ito yung kanyang knob, pipihitin lang natin yan to turn on and off. At mayroon din po syempre itong remote dahil nga keyless na po siya. Ayan, effortless na po yung pagta-turn on and off at lock nito pong ating scooter. So balik natin dito sa kanyang packet. At dito naman po sa bandang ibaba, included dito pong kanyang fuel at set button. Buksan natin ito pong kanyang fuel. So tapat lang po natin dito sa set, automatic na po yan. Magbubukas na po ito pong kanyang fuel kapag ito po ay ating pinindot. So check natin yung kanyang fuel cap. Yun, oh, napaka-flexible, no? Kasi nga pumitik agad, oh. Napakadali lang po niyang ibalik. Oh, di ba? So ito maganda yung pagkakayari nito pong kanyang takip dito po sa gitna dahil napaka-flexible po niya, oh. Tsaka malambot yung pindutan, hindi po siya mahirap pindutin. At nandito rin po yung kanyang set button. So pindutin po natin para mabuksan yung kanyang seat storage. Ito pong kanyang seat storage, maluwag din po siya, pero sa tansya ko hindi po kasi siya malalim, no? Parang flat po siya. Hindi po kakasya rito ang half face or full face helmet. Pero sa tingin ko yung half face kakasya naman, depende sa size. Pero full face hindi, kasi flat po siya. Pero kung ating susumahin, no, kasi pahaba po siya, marami po tayong mailalagay rito na mga personal belongings. Napakadami na. Wag lang yung helmet dahil flat po siya. So close po natin ito pong kanyang upuan. Ito pong kanyang upuan, malapad po siya at malambot, no. Ang lambot po nitong kanyang upuan kung i-compare natin dun sa ADB 160 na ni-review natin from Japanese brand. So black color po. Ito pong kanyang seat cover, yung pagkakatahi, okay din naman po siya. At saka soft po, ito pong kanyang seat cover, no? Parang ang ganda niyang upuan. Kasi nga ang lambot. Sakyan naman po natin ang pinakabagong FKM Core 188 para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Ito na lang po yung inyong gawing seat height reference. Kung inyo pong makikita, lapat naman po yung ating mga paa. Kaya masasabi ko na komportable, saktong-sakto lang po para po sa mga kagaya natin na 5'6" in height. At kung akin namang tatansyahin, pagdating po sa seat height is kayang-kaya naman po itong i-maneuver na mga 5'4" and above. Although kahit 5 flat nga, kahit mataas, basta experienced rider, kayang-kaya niya po itong i-maneuver. At ito po pala ay mayroong seat height na 79.7 cm at mayroon naman po itong ground clearance na 14 cm. Maganda rin po yung bounce at play nito pong kanyang rear shock absorber. Subukan natin yung harapan.
medyo may katigasan dahil nga ito po ay pang-adventure. At ito naman pong kanyang integrated na grab bar, ang kagandahan nito, hindi mo na kailangang mag-aftermarket dahil nga converted na rin po ito as rear carrier. So ang kulang na lang dito ay top box. Maglalagay ka na lang po ng top box, okay na, no? Goods na goods na. Unlike other motorcycle na kailangan mo pang bumili ng rear carrier. So diecast naman po ito, makapal, matibay. At ang ganda rin po ng pagkaka-finish dahil para po siyang metallic silver. Dito po sa kanyang side profile, may nakalagay po rito na Core 188 na decal. Combination ng white tsaka gray na decal rito. Nagkaroon po siya ng honeycomb grill design dito hanggang rito sa dulo. Tapos agaw pansin, ito pong icon na nandirito sa gitna na nakalagay yung FKM. Dahil kung inyong titignan at kung nakita nyo na yung mga ADB 750 ng Honda, nakalabas yung kanilang mga engine dyan at parang ganun din po yung kanyang design. Pero ito, design lang po siya dahil nandun po yung kanyang CVT. Pero para sa akin, additional angas at forma, ito pong nilagay nila rito. At ito pong kanyang footboard, medyo makitid po ata siya. Sakyan nga natin kasi parang makitid sa aking paningin. Ayan. O, saktong-sakto lang naman po pala siya. Hindi malalaglag yung ating mga paa. Ayan o. Sakto lang po siya. Feel comfortable naman. At ang kagandahan po nito, mayroon din po pala siyang footrest extension. Ayan o. Okay din naman siya. Medyo nabibitin lang yung paa natin, no? Parang naka-tiptoe siya. Kasi medyo maliit yung space nitong kanyang footrest extension. Pero anyway, okay din naman kasi nga meron po tayong footrest extension na kung saan ay pwede nating i-stretch itong ating mga paa kapag nangangalay na. Baba muna tayo. Ito pong kanyang side stand. Ang ganda dahil nga diecast, no? Usually metal lang yung ginagamit nila rito. Pero ito po naka-diecast po siya na metallic silver. May side stand engine cut-off switch na rin po ito. Na kapag nakababa po ito, ay hindi po magi-start itong scooter. So, isa po yan sa kanyang safety features. Pangalawa na yan, no? Kasi mayroon siyang dual channel ABS. Tapos mayroon pa po siyang side stand engine cut-off switch. Ito pong kanyang center stand is black color po siya na tubular na metal. Ito naman pong kanyang pillion step. Alloy din po siya na dark gray color. At ito pong kanyang side profile dito po sa dulo, maskulado yung kanyang dating. At ang angas din kasi nga nagkaroon po siya ng simple looks pero maangas yung dating nito pong kanyang color combination ng decal kasi nga bumagay dito sa glossy black, no? Combination po yan ng white tapos gray tapos may nakalagay na 188 dahil yan po yung kanyang engine displacement. Ito pong kanyang CVT cover, black color po ito na glossy. May naka-intact po rito na FKM. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. May nakalagay din po dyan na FKM. At pagdating po rito po sa kanyang rear shock absorber, ito po pala ay gumagamit ng dual sub-tank shock absorber. Ayan o, di ba? Ang lupit nito pong kanyang rear shock absorber dahil meron po siyang gold na canister. At black color naman po ito pong kanyang coil spring. So dito po pwede po tayong mag-expect na makakapagbigay po ito ng magandang bouncing performance dahil nga po meron po siyang sub-tank shock absorber. Mapunta naman po tayo rito sa likod. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Maganda rin po ito pong kanyang tail light. Buksan nga natin para mas ma-appreciate nyo yung kanyang ilaw rito po sa likod. So push lang natin yan. Balik tayo rito sa likod. You know, talagang buhay na buhay, no? Ito pong kanyang taillight dahil nga ang kagandahan po sa mga lumalabas na bagong scooter ngayon ay meron po silang mga daytime running light. So yung kanyang brake light hindi na natin maipapakita kasi nga hindi natin mapipihit yung brake levers sa harap. So naka full LED na po ito pong kanyang brake light at taillight. Naka LED na rin po ito pong kanyang mga naka-pop up na turn signals. Meron po siyang maliwanag na LED na plate light. Mayroon po siyang light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. May additional light reflector po pala ito na bilog dito po sa magkabila.
At meron po pala siya ritong tire hugger na kung saan ay protection naman para hindi po matalsikan ng putik yung other body parts nito pong ating adventure scooter. Ito naman pong kanyang rear braking system, naka-disc brake po ito na flower design. Ganun po sa harapan, flower design din po yan na disc brake. Equipped with single pad caliper na black color. Dito po sa likuran, mayroon po itong TCS, also known as traction control system. At ang kagandahan nun, gaya ng pinakita ko sa inyo dun po sa kanyang meter panel display, ay nata-turn on and off yung kanyang traction control. Naka-spokes rim set din po rito po sa likuran. Talagang pang-adventure yung kanyang dating. Unlike other kasi is naka-mags, di ba? So pag adventure talaga, ito talaga yung legit naka-spokes alloy rim. At ang sukat po ng kanyang gulong, rito po sa likuran ay mayroong sukat na 130/70-13, tubeless yan. At CST yung kanyang brand name. Naka semi-dual purpose pattern tires po yan. At ito pong kanyang exhaust pipe, combination po ng black para po rito sa kanyang head protection guard. At gray color po dito sa gitna. Itong kanyang tip ay black din po at meron po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. Grabe, malupit din talaga. Ito pong pinakabagong adventure scooter ng FKM. At kung ating titignan, yung kanyang physical appearance para sa akin, attractive po siya. Kaya dito, worth it talaga yung inyong pera kapag ito po ay inyong kinonsider. Isa sa mga pwede nyong pagpilian pagdating po sa mga adventure scooter. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 188 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 13.2 kW at 8,250 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 15.7 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng pinakabagong FKM Core 188 ay nagkakahalaga po ito ng 168,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 25,200 pesos. At meron po itong monthly installment na 7,396 pesos sa loob ng 3 taon. At para po pala sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas ng pinakabagong adventure scooter ng FKM na Core 188 ay maaari nyo po akong i-PM at i-message para matulungan ko po kayo na makapaglabas ng inyong dream scooter. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top back, side banners, motorcycle cover o di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na rin po kayo mahirapang maghanap.